Welcome sa another video ng I Am Pinoy Star. Pasensya na kayo kasi natagalan pa bago ulit kami nakagawa ng video ng aking lab skirt. Kasi itong mga nagdaang araw, nagkasakit siya tapos kumuha pa kami ng midterm exam. Pero ngayon, ito na, meron ulit tayong bagong video. So, papasukin na natin yung seller natin. Bigla ng bisita natin ngayon. Kayo po ay isa ng mic. Kayo po ay si Sir. Ako po si Sir Ben Dizito. Sir Ben, po. Saan pa po kayo galing yan? Ako po yung nagpulang sa Mindoro. Layo na ano na. Buti po, nakapunta po kayo dito. Mag-test sa mga Santa, maraming tao sa piya. Yun nga. Napaka-thankful ko ngayon kasi nakaabot ako sa barko. Hindi na ako maiwan. Sobrang dami ng tao. So, yan. Buti na lang talaga, nakarating kayo dito. So sige, tingnan nga natin sa yung dala nyo. Ano po ba yan? Yung dala ko po ngayon, ito po, ang internet. Nagmula ko po ito sa France. Ginamit ito sa pagbuo ng Eiffel Tower. Ito naman po isang item. Mula po po ito sa kanilunuan ng mga ninunan. Yan, talagang parang bisa. Yes, yes, sir. Buti na itanong pa rin yan. Ito yung item nila, no? Bok! Ayos ah, kompleto set. Tapos malilinis pa. Isipin mo, ang tagal ng gamit niyan, pero ganyan pa rin kalinis. Talagang iningatan. Kasi nga, mamaya natin depresyohan niya. Talagang mga natin kung anong mga tawag o kaya gamit yung mga dala na sir ngayon. Sir Ben, ito po bang mga gamit na to ay talaga pong sa mga kamag-anak na inununggaling or binigay lang din po sa inyo? Ayun nga, boss ko yun. Itong mga item na to, talagang nagmula din sa mga kanilunuan namin. Kasi nga, din nga sila banggit ko kanina, itong mga item na to, ginamit ko sa pagbuo ng Eiffel Tower. Kasi yung mga ninunan namin, mga bigatang industrial engineers, ang parang nila. Napamana ko yun sa akin. Ito, medyo luma na to no? Pero kung titingnan natin kung saan siya ginamit, isipin mo naman, Eiffel Tower yung pinagawa. Oo nga, pinagawa na sa akin lab ko. Na sabi nila, nakakasala nyo, tapos napakilala naman. Grabe, ang nito, value nito, talagang matagal na. Ang tanong po, Sir Ben, magkano nyo po ito ibebenta sa amin? Ayun nga, boss ko yun. Kasi nabanggit ko kanina na may historical value talaga ito. Sipin nyo na lang, Eiffel Tower na binuo, dahil ng mga item. Kaya kung awal natin ngayon, ang pressure dito, siguro $2,000, Mr. $2,000? Galing mo lang. Since hindi naman tayo marunong sa mga ganitong gamit, tapos ay natin, grabe yung story nito. So yun guys, since hindi ako makapag-decide at hindi rin makapag-decide ang aking lab skirt, siya na yung mahihirapan sa pag-decide eh. So para malaman natin itong value ng daladalang item ni Sir, napag-decision na namin na hihingi na lang kami ng tulong sa isang expert. Then guys, tawagin na po natin si Sir Ivan. Sir, hello po sir. Sir Ivan. Siya po ay si Sir Ben po. Galing pa po siyang Mindoro. Bale, nagbebenta po siya sa amin ng mga ganitong uri ng tools. Expert po. Wait lang. Pag natin si Sir ng mic hindi natin siya maririnig. Okay na ba? Okay na. Sir, ano po ang masasabi niyo tungkol sa mga tools na dala po ni Sir Ben? Kasi ayon sa pagkakaalam ko, ang mga ganitong tools ay kinaklasify as fetches. Isa siya sa mga hand tools na ginagamit para makapagpaluwag o makapagpahigpit ng mga bolts and nuts. Itong klase ng tool na to ay kilala as socket wrench. Siya ay mayroong butas para ma-fit yung nut sa loob niya para mahigpitan ito. Ito namang isang ito ay kinaklasify as monkey wrenches. Ito ay sila na ginagamit sa mga tubo para pahigpitan ito.
Ngayon, itong dalawang ito ay kabilang lang sa mga iilan na wrenches. So, ito pa mga ganitong dala ni Sir ay tinatawag na wrenches ay nga kay Sir Ivan. So, Sir Ivan, nabanggit niyo na po yung dalawang uri ng wrenches. Ano po kaya yung ibang uri ng ganitong tools? Sabi ko kanina, itong mga tools na ito ay tinatawag na wrenches. Ang pinaka-common na makikita mo na ginagamit ng mga manggagawa ay ang open-end wrenches, kung saan ito ay may bukas na dulo or solid at non-adjustable, kung saan ang size ng magkabilang dulo ay magkakaiba. Kung ang size ng isa ay 6, yung isa ay 8. Kung size ng isa ay 8, ito naman ay 10 or 12. Sunod naman ay ang adjustable open-end, kung saan ang dulo nito ay na-adjust at siya ay ginagamit para sa magagaan na paghihigpit. Sunod naman ay ang box end, kung saan siya ay may 6 inside faces or notch na ginagamit mostly sa mga sasakyan. Sunod naman ay ang combination wrench, kung saan ito ay ang pinagsamang open end at box end. Sunod naman ay ang torque wrench, kung saan ginagamit ito upang mapahigpitan ang isang bolt or nut. Meron din naman tayong hook spanner na ginagamit sa mga round nut. Kaya adjustable spanner, dumedepende sa laki ng bilog ng isang nut. Meron din naman tayong pin spanner kung saan meron itong pin imbes na lug. Sunod naman ay ang U-shaped spanner kung saan meron siyang parehas na lug at pins. Meron naman din tayo na ginagamit kadalasan ng mga nagbibisikleta ay ang Allen type wrench, kung saan ito ay may hex-shaped wrench, hex-shaped na shaft, at meron din tayong Bristol type wrench kung saan meron naman itong spline sa shaft nito para mabawasan ang pagkalat. So, yun, nalaman natin yung iba't ibang uri ng wrenches. Lalo naman dito sa vlog natin, talagang kumikita na tayo, meron pa nga tumutunan. Sir Ivan, sa tingin niyo po, magkano po ang presyo ng mga items na ito? Sa pagkakaalam po kasi, gaya nga na sinabi ni Sir Ben, ito ay galing pa sa France. So, ibig sabihin, baka umabot to ng dolyares. Ngayon, sa value nito sa market, nagkakahalaga to siguro dito sa Pinas ng more than 100k, 50 to 100k. Kaya hindi ako sigurado na mabibigyan kita ng konkretong presyo para masolusyonan natin ang problema ni Sir Ben. So, paano po yan? Eh, di ba? Siguro, tawag po tayo ng isa pang expert na mapepresyohan yung item na dala nyo para po masigurado tayo kung magkano po natin bibilhin itong item na dala. Sige po. Bale, meron naman tayong kilalang expert na mahal ng presyo sa mga ganito, di ba? So yun, Sir Ivan, maraming salamat po sa ibinahagi niyo pong kaalaman sa amin. Marami po kami natutunan. Nagtawa sa inyong pag-uwi. Maraming salamat po. Sir Ben, bali po, parang kailangan pa po natin ang isa pa pong expert para mag-presyo sa mga bagay niyan. May kaya naman tayong expert doon na mag-presyo dito, di ba? Sige, tawagan na lang po muna natin si Sir Ray. Ayun, loves, bali tawagan na lang natin si Sir Ray, no? Para may makuha tayong idea kung magkano ba talaga ang mga items na to. Okay, hanapin natin siya. Sana naman sumagot siya, no? Para may makuha tayong idea. Ito, Sir Ray. Sagutin niyo na po ang aming tawag. Ayun, mabuti naman sumagot si Sir Ray. So, magandang araw po, Sir Ray. Magandang araw rin sa inyo, Boss Toyot. Ano naman ang may paglilingkod ko sa inyo? Lumapit po kami sa inyo kasi meron po kaming seller dito ngayon na nagbebenta po ng mga tools niya. Siya po ay galing pa pong Mindoro at yung mga tools niya pong dala ngayon ay may mga historical value pa. Yung isa po ay iginawa pa sa Eiffel Tower sa France at yung iba naman po ay galing pa sa mga ninuno niya. Ito po yun. Lumapit po kami sa isang expert kaso po ay hindi po kami nakahingi sa kanya ng totoong value para kung magkano po namin bibilhin itong dalang tools ni Sir. Kaya naman po lumapit kami sa inyo. Sir, sa tingin niyo po yung mga ganitong tools po, magkano po kaya kaabutin po? Yung mga item mo na halos edad na nga at unahin natin yung mga wrench. Kung titingnan natin ay mukhang ginamit nga talaga ito sa paggawa ng Eiffel Tower.
At kung ako magbibigay ng halaga sa item na iyan, ay bibigay ko ito ng siguro ay 50,000 to 100,000 sa halagang piso ng Pilipinas. At yan namang kasunod mong item, yung wrenches, which is the socket wrenches, ay siguro dahil sa edad nito, base sa pagkakaalam ko ay may katagalan na yan ng siguro ay noong 19th centuries pa. Siguro ay nagkakaroon yan ng halaga na 1,000 dolyar. At kung tutuusin talaga ang mga item na nariyan ay mukhang magaganda pa at maayos pa kahit na sabihin na sobrang tagal na. At may edad na rin ay napakaganda pa rin ng mga kalidad. Kaya talagang tingin ko naman ay magandang halaga na rin ang 50,000 to 100,000 para sa mga wrench at ang 1,000 dolyar para sa socket wrenches. Ayun, $1,000 daw ang sabi ng sir. Sige po, Sir Ray, maraming salamat po sa ibinigay niyo pong idea sa amin para mapresyohan na po namin ang mga items ni sir. Sige po, magandang araw po ulit sa inyo. Okay, thank you rin, Boss Toyot. Maraming salamat. So, ulitin po. Natin lahat, tinawagan natin si Sir Ray kung magkano ang bibigay niyang presyo at sinabi niyang $1,000 daw. Ang pagkakaalam ko ngayon, Lobster, ang presyo ng dolyar ngayon ay 56,000, di ba? So, sige. 1,000 times 56 is equals to 56,000. So, yung value po niyan ay 56,000. Kunin ko siya ng 30,000. 30,000, Boss Toyo. May inikilig pa si Lobster. 15,000. Ako, Boss Toyo. Diba, sabi ko naman, ito yung ginawa ko. I feel tama ang ginawa gamit ng mga tools na ito, Boss Toyo. Gusto ko talagang simulan value kasi ninuno na mga ninuno namin. Ninuno pa yun. Mugwa pa sa tuhod. Boss Toyo. Kaya siguro hindi ko mabibigay sa inyo ito ng 15,000. Sige, pwede na siguro tong ano. Boss Toyo, siguro pwede to 50,000. 50,000. From 56,000 na value ni Sir Ray to 50,000, ang huling hirit namin ay 15,000 galing sa aking Lobster. Hindi mo ba pwedeng ibaba yun? Kahit 25,000. Boss Toyo, ang hirap eh. 45,000. 45,000. 45,000. Kasi bebenta pa din namin ito eh. Yung mga binibenta din dito, bebenta pa din namin. So parang ang hirap kasi parang lugi pa kami dun eh. Sige, huling tawad na lang po. 30,000. 30,000. From 56 to 30,000. Sige, sir. Okay na po. Ano na po? Okay na po. 30,000. Bali, amin na po ito. Then pumunta po kayo sa office namin para po makuha yung pera. At okay na po yung napagkasunduan natin. Sige po. Salamat po. Hindi po. So yun guys, meron naman tayong nabili dito na panibagong tools. At ito ay talagang napakaganda kasi galing pa to sa panununuan ng seller natin kanina, si Sir Ben. At ito namang isa ay ginamit pa sa pagpapagawa ng Eiffel Tower. So ang una niyang price dito ay $2,000. Pero nung tinawagan namin si Sir Ray, ay $1,000 lang daw. So patumbas nito, sa peso ngayon, ay 56,000. Tinawaran namin siya ng 15,000 nung una. Pero napagkasunduan namin na bilhin to sa halagang 30,000. At iyon, nakuha natin ang item ni Sir na tools na tinatawag din nating wrenches, socket wrenches at mackie wrenches. Kamusta po ang experience dito po sa shop namin? Ayun, sa nag-experience ko dito sa IM Pinoy Pawn Stars na talagang inasikaso kami ng mga staff ni Boss Toyo, lalo si Boss Toyo at Lobster. And also yung nagpapasalamat ako kasi yung mga items na dinala ko ngayon ay malalagay sa mabuting kamay. And yun nga, ilalagay ni Boss Toyo sa museum niya. And napaka-thankful ako kasi 30,000, okay na din. Yun na po.